I want her to have the time that she needs. Kasi kung yung gusto niya kasi yung masusunod, gusto niya right then and there. Hindi ko maintindihan talaga. Super duper hindi ko maintindihan talaga. Super. No, nandun na ako sa point na iba-ibang tao. Why? Na natong confrontation, nagsasala, nag-uusap, tapos aalis ka. Anong ibig sabihin ng kabastusan, wala kang respeto? Ganun yun. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Pero yun. So ako pwede akong magwala dito. Ito ang ugali ko. Ito ang ugali ko. Magwala ako dito. No, hindi ko kami nanirespeto ko. Doon ako naiinis. Doon, magkakontrol ka, mag-a-adjust ka. Kasi iba-ibang tao, mag-adjust ka, iba-ibang tao. Iba-iba ang tao. Mag-adjust ka. Diba ganon? Mag-adjust ka. Kailangan ko mag-adjust. Ang akin kasi, sabihin namin, yung mga tanong namin, hindi kaya dapat yung questions tipunin. And like, if it's time for us to talk, the questions is going to be between the two of us. I understand them because you're close to Marie Chris. But the thing is, I think na-cross na yung boundaries ko. And then dahil doon, although I am ready, not now. I'm having the time of my life. A little peace. Please. At yan ho, sabay-sabay natin nasaksihan, hindi pa rin nagkakaayos itong sina Beatriz at Marie Chris. Kaya't manatili lamang kayo nakatutok sa mga susunod na pangyayari sa pagitan ng dalawa. Samantala, mula naman sa dalawang kontrobersyal na babae, lilipad muna tayo muli sa Slovenia para alamin ang hatol ng dalawang kontrobersyal na lalaki doon. Ito nga ho ay sina Miha at Pero. Dahil sa kanilang racist remarks, pinatawan ho sila ng automatic nomination ni Kuya na talaga namang pinanghinayangan itong si Miha. Ito namang si Pero ay nagalit pa at sinabihang sasaksakin daw niya si Big Brother. Aba? Kaya kung ano man po ang nangyari sa kanila, narito panoorin yung lahat. Dahil sa pagkakapataw ng automatic nomination sa kanya, kinausap ni Mia si Kuya. Gusto ko lang talagang sabihin na sa tingin ko, hindi tama yung parusa. Biro lang na may sinabi ko eh. Kung naka-offend man ako, gusto ko humingi ng paumanhin. Sorry. Marami akong kaibigan na may iba't ibang relihiyon at lahi. Kaya na-insulto talaga ako. Doon sa parusang binigay nyo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, biro lang naman talaga yung lahat. Hindi ko talaga sinasadya yun. Mia, may mga biro na maaaring biro lang para sa iba. Pero maaari ding nakaka-insulto sa ilan. Kaya nga, pasensya na po. Ito po ang gusto kong sabihin. Sige, Mia. Maraming salamat. Samantala, isang shocking news naman ang natanggap ni Pero. Ito si Big Brother. Sinasabi ko ngayon na nominated sina Miha at Pero. Dahil sa mga sinabi nilang racist remarks at hindi talaga ako natuwa dun sa mga sinabi niyo. Pero, bukod dito ay nagawa mong insultuhin si Big Brother. Tungkol saan? Gusto kong malaman kung ikaw ay hihingi ng paumanhin dun sa mga sinabi mo. Hinihintay ko ngayon ang sagot mo, pero kung alam ko kung ano yung sinabi ko, sasagutin ko ang tanong pero wala talaga akong ideya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kung hindi ako mag-a-apologize, lahat kayong paparusahan. Pero, gusto kong ipaalala sa'yo ang mga sinabi mo. Sige, inutusan mo si Sonia na saksakin si Big Brother. Naalala ko na. Para doon, humihingi talaga ako ng paumanhin. Nagbibiro lang naman ako. Sorry. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin.
Pero, maliwanag ang nakasaad sa aking house rules. Kapag ininsulto ng isang housemate si Big Brother, sa anumang paraan, maaari siyang paalisin sa bahay agad. Ngayon ay maaaring alam mo na kung bakit nila binubuksan ang pinto. Nakapagdesisyon na si Big Brother. Pero, binibigyan na lamang kita ng 10 minuto para umalis sa aking bahay. Wala na, ito na. Meron lang ako isang hiling. Pwede ko kayang kunin yung malaking jeep na binigay ni Bruce ngayong umaga? Kanina kasi dala niyo yung jeep sa kwarto. At sabi niya para sa akin yun. Yun lang naman ang wish ko. Ano sa tingin niyo? Pwede sabihin mo to kay Big Brother. Ito si Big Brother. Pero, meron ka na lang 1 minuto para lumabas. Vai. Ciao. Kabalik naman ang Pinoy Big Brother Season 2. Nitong Go ay isang mahalagang desisyon ang ginawa ho ni Gian para mapawalang bisa ang kanyang automatic nomination dahil siya ay muling lumagpas sa ating 5-pound limit, kailangan niyang ipamigay itong si Pamela. Ilang araw siyang nag-isip at alam ni Gian na mas malalim sa pagkakatanggal ng kanyang automatic nomination ang magiging bunga ng napipintong paghihiwalay nila ni Pamela. Bukod sa malaking pagbabagong ito sa kanyang buhay, makakatulong pa siya dahil si Pamela ho ay mapupunta sa pangangalaga ng isang batang may sakit. At matapos nga ang mahabang panahon ay nagdesisyon na nga itong si Gian. Buong puso ho niyang ibibigay si Pamela pero gusto pa rin niyang harapin ang automatic nomination dahil sa paglampas niya sa 5-pound rule. Sa kasalukuyan nga ay ipinatawag na ni Kuya si Gian pero ano naman kaya ang ibabalita niya rito? Narito po si Big Brother. Gian, ilang araw na rin ang nakalipas nang ibigay mo sa akin ang iyong desisyon tungkol kay Pamela. Binabati kita dahil ipinakita mo ang iyong tapang at kagustuhang humarap sa pagbabago. Sinabi mo din sa akin na handa ka pa ring harapin ang iyong automatic nomination. Pero, hindi ko maaaring baguhin ang ating napag-usapan na tatanggalin ko ang automatic nomination kapag nagdesisyon kang humiwalay kay Pamela. Hindi ka automatically nominated. Subalit, sa susunod na round ng nomination, maaari ka pa rin i-nominate ng iyong mga housemates. Ngayong gabi rin, ay sisimulan na natin ang unti-unti mong paghiwalay kay Pamela. Ako muna ang mag-aalaga kay Pamela. Kapag nakapili ka na ng batang pagbibigyan sa kanya, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magkasama pa.